Ito yung sa Psalms 19:8 to 9. Kasi sinulat ko lang to. Nakalagay ito, "The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether." Kaya sinulat ko yon A, B, C, D. Ayan. Una, sabi nga dito, yung statutes daw po ni Lord, di ba? Tama yun. Na sinasabi nga dito, every time daw pala na alam natin ang standing natin kay Lord, alam natin kung sino ang Panginoon, sabi doon, it will rejoice our heart. Natituro lang dito na, yung confident ka sa Panginoon, di ba na alam mo kung nga yung katulad nga daw ng bata, di ba na alam niya, yung pag hinari siya ng tatay niya, di ba? Sabi din, alam niya ang sasabihin siya, kaya todo, hindi pa siya, di ba? Tapos sabihin mo, hindi pa nasa mga, di joke lang. Pero sasabihin niya siya, di ba? Kaya, sabi po dito, it rejoice our heart. Kapag alam mo, ang Diyos Ama ko, nag-provide yun, ang Panginoon ko, mabuti yun, ang Panginoon ko, magpatawad yun, ang Panginoon ko, ganito siya. Kaya sabi doon, it rejoice our heart. Kasi, pag sinabi nga doon na, it rejoice your heart, na sinasabi lang doon na, talagang meron kang kagalakan sa Panginoon. Tapos pangalawa, sabi dito, the commandment of the Lord is pure. Yung mismong word of God, di ba, tinuturo naman na ito ay malinis, ito ay totoo, ito ay puro, di ba? Kaya sabi doon, it's enlightening the eyes. Kaya nga tayo, di ba, ang word of God, dito sa atin, pinagkakait, dapat talaga binabasa daw po natin to. Ang word of God, dapat talaga, yung hindi ka i-enlighten ng Buddha, di ba? Ay, sinabi ni ganito na enlighten siya. Di ba kaya magiging Buddha ka na rin? Hindi ganun. Kundi sabi dito, yung word of God, di ba, ini-enlighten niya enlighten the eyes of the people kasi ino-open niya yung truth sa buhay natin. That's why nga, di ba, we read the Bible. Kaya every time na binabasa natin yung Bible na i-enlighten ka na-empower ka, na aayos yung isip mo, di ba, gumaganda yung mind mo, di ba, na sinasabi doon, natutunan mo kung ano talaga yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pangatlo, sabi doon, the fear of the Lord is clean. At sabi diyan, it's enduring forever. Kaya totoo talaga, ang mga tao daw na may fear of the Lord, sila talaga yung nagkakaroon ng pure heart. Na kasi alam nila na dahil meron silang takot sa Diyos na wag mawalay sa Panginoon, nagkakaroon sila ng pure heart. Na ibig sabihin daw nun, yung sinasabi nga na hindi sila nalalayo sa Diyos. Kaya nga ang result pala yung mga sumunod na binabasa ko. Kaya ang result, sabi diyan, enduring forever, di ba? Kaya yung mga taong may takot sa Diyos, sila yung nag-stay talaga sa Panginoon. Sila talaga yung talagang hanggang sa huli, di ba? Andun po sila. At yung last na sabi ko, the judgment of the Lord are true. Ito yung pinakamaganda nga daw po sa lahat, na ang judgment sa mundo, hindi siya mapagkakatiwalaan, di ba? Ang judgment sa mundo, pwedeng sabihin na judgmental ka lang. O kaya ang judgment sa mundo, unfair, di ba? Pero sabi, ang judgment ni Lord, totoo yun. Kasi ang judgment ni Lord, parang sinasabi nga dito na para talaga siyang x-ray na hindi mo masasabing judgmental ang Diyos. Kasi kahit ikaw alam mo yung mga ginawa mo, alam mo na hindi si Lord nag-judge according lang sa mali niyang nakita. Kundi sabi doon, nag-judge ang Panginoon sa tama at mali niyang nakita. At sabi doon, kahit naging mali man yun, pero hiningi mo ng sorry, diba? Right at true pa din yung judgment ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, ang resulta noon ay righteous altogether. Na ibig sabihin, ang Diyos, siya po yung pwede nating pagkatiwalaan sa mga bagay-bagay. Kaya sabi nga una, di ba, yung statutes ni Lord, right yun, kaya ang resulta, nag-rejoice ang puso natin. Pangalawa, dahil yung commandment ni Lord pure, ang resulta na enlighten yung mga mata natin. Pangatlo, dahil may takot tayo sa Diyos, at the Lord is clean, di ba? Sabi diyan, ang resulta, nag-endure ka forever. At last, yung judgment ni Lord, totoo yun. Kaya nagsabi doon, ang resulta ay naging righteous altogether. Na pag nalaman mo palang, ganito pala ang Panginoon, di ba? Parang lalo kang naging maayos, di ba? Lalo mong ginagawa yung mga gusto mong gawin para sa Panginoon na kung saan talaga namang karapat-dapat para sa Kanya. Kaya yun lang, kasi nabasa ko lang yun. Kaya na-amaze na ako sa ganang bagay. Kaya pray na po muna tayo. Let's